Bayan sa isang lipunang mabilis magbago. Ang hindi dapat naiiwan ay ang mga taong nag-alay ng kanilang buhay, lakas at panahon para sa atin. Yan po yung ating mga senior citizens. Sila ang haligi ng ating mga pamilya, tagapagsalaysay ng ating kasaysayan at patunay ng tibay ng Pilipino. Kaya napakahalaga na matiyak na may boses sila sa paggawa ng mga programang direkta makaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw makakasama natin si Congresswoman Milagros Magsaysay mula sa United Senior Citizens Party List. Kong, magandang umaga po. Good morning po. Hello, magandang umaga. Well, narinig po namin na kababalik mo lang from US. May good news po ba or updates na maaari mong ibigay para sa amin, Kong? Tungkol doon sa trip ko sa Brazil. Yes, ma'am. Yes. Ito kasi conference ng climate change. So, kumbitahan naman ako at naging part naman ng Philippine delegation. Kaya, kasi nandun ako actually para ipaglaban ang karapatan ng mga nakatatanda. Para ma-recognize naman tayo sa UN Convention. Kasi ang women, PWD, indigenous, children, migrants, ay recognize na sila. Bakit naman hindi ang senior citizen? So, nandun tayo para ipaglaban natin at nung ako naman po ay nagsalita, sabi ko, ang the most vulnerable sector, lalo na sa mga times of calamidad, kasi climate change yung conference na yan, ay mga nakatatanda. Yun. Pero gumawa ako ng resolution na i-recognize ng UN Convention ang rights ng mga senior citizens. Alright. And hopefully po, nagdadasal kami mga nakatatanda na maano ng United Nations ito para ma-recognize na rin ang mga senior citizens so they could live secured and with dignity. Alright. Kong, bilang bagong appointed chair po ng Senior Citizens House Committee, nabanggit nyo nga po na may mga na-file na resolution o bills na na-file sa Congress. Ano pong updates na pwede nyo i-share, ma'am? Ang kauna-unahan kong nung unang meeting namin ng Committee on Senior Citizen, which I am the chairperson, ay yung Universal Social Pension. Kasi alam ko naman ito talagang pinaka-aantay ng mga nakatatanda, which naaprubahan na ito sa Congress nung May 2024. Kaya lang hindi lang inaprubahan sa Senado, so nirefile ko uli at inapprove namin uli sa Kongreso. Sa Kongreso. Ngayon, doon sa committee. Ngayon, magkakaroon na naman kami ng committee hearing itong December 3, which naisip-isip ko na gawin naming 1,000 kaysa yung 500 na na-approve noong May 2024. Kasi may version na rin ang Senate, apat yata yung nag-file doon na 1,500. Kung ako lang, maski 2,000 kasi alam naman ho ninyo, mahal-mahal na ng mga presyo ngayon, di ba? So, ano lang ba na yung 500 do 1,000, anong mabibili pa noon, di ba? Kaya lang, siyempre, nag-a-adjust tayo dito sa budget naman. So, hopefully, itong 1,000 ay mapapasa na rin sa Kongreso. Well, kailangan ng mga senior citizens yung financial help mula sa ating Tapos pamahalaan. Na-approve din yung opportunity for employment. Kasi marami din namang mga nakatatanda na pwede pa, capable pa na magtrabaho. So, yan po, na-approve na rin po yun at nagbigay kami ng incentive, tax incentive sa mga private establishments na tatanggap sa mga nakatatanda. Kaya lang, magaan din naman ang kanilang trabaho. Yun, tapos na-approve na rin yung enhancement ng mga discounts. Oo, gaya nung 200, kagaya ng electric, naging 200 kilowatt hour. At ito ay hindi lang yung kumukonsumo ng 100, which is noon approved. No? Ngayon, lahat na
lahat na nakatatanda ay entitled na sa discount of 200 kilowatt hour. Tapos, noon, 30 cubic meter of water, pero ngayon, naging 50 na. Oo, Yan. parang inano namin, oo. Okay. Ngayon, isasama nga namin yung mga supplements, yung mga vitamins, kasi hindi kasama sa discount yun eh. Yun ang mga kailangan naman nakatatanda. So, yun, nakasama din yon. At yung, mawawala na yung sa senior citizen, yung discount card, yung card, yung yan, inaalis na rin kasi yun ang ginagawang rason na hindi sila binibigyan ng discount kung hindi nila dala yun. Yung passbook, ganun. So, Kung paano yun? Tapos yung fraud. Ay nanurot na rin namin yung fraud, yung senior citizens fraud. Kasi ang daming nabibiktima ngayon. Ewan ko naman kung anong konsyensya ang mga tao, no? Ang daming nabibiktima ng scam. Talagang mga nakatatanda, mga senior citizen talaga ang binibiktima nila ng scam. Actually, meron akong iniimbestiga which itutuloy namin sa December 10 na senior citizen na SSS pa ang ginamit para ito ay maloko. SSS. Nung tumatawag siya, kasi usually yun naman ang ginagawa niya. Tumatawag sa app ng SSS para doon magbayad. For what reason, yung araw na yan, hindi niya ma-access. So, after 10 minutes, may tumawag sa kanya na down daw yung system ng SSS. So, ano daw kailangan niya, siya na lang tutulong. Scam na pala. Tapos yung kinausap yung matanda. O siyempre naman, yung matanda, wala naman siyang suspetsya na scammer pala yung usap. Ayun, in 2 hours, nasimot yung 1 million niya. Sa Ayun, diba? five Grabe naman. banks. Hard-earned money. Banks. Oo. Limang bangko. Kaya pinatawag namin lahat yun, kasamang palad, BPI lang ang dumating. Mga BDO, mga hindi dumating. So hopefully, dadating sila lahat itong December 10 para tanungin. Kasi imposible naman na may makakalipat ng pera online, no, na hindi nila alam. Lalo't senior citizen pa. Yes, oo. Nung di ba, pag nag-online ka, may OTP, tapos merong limit, di ba? Doon sa BDO, nakatransfer ng 600 plus. Tapos yung 187, ganon. So, dapat ang bangko, panagutan nila yon. Kasi dapat meron silang security protection, Yes. di ba? Dapat At saka wala kang na-flag yung mga ganong matatransfer na kalalaking pera na transaksyon. hindi nila alam. Well, sa ating po mga senior citizens, ingat po kayo dahil ang target ng mga scammer ngayon ay yung mga vulnerable. No? Yes. Yung pinaghirapan yung Yes, hard-earned vulnerable money. sector. Ingatan niyo po Totoo yan. yun. Well, Oo, maraming... Yes, at saka kung sinasabi ko sa mga nakatatanda na pag may mag-text sila sa kanila, na may pera sila na makukuha o sila'y nanalo, basta may link. Maski galing sa bangko, let's say galing sa BDO, kasi ako nakakatanggap din ng mga ganyan. Pero Mahalaga nasabihan yan, ako ng bangko na basta may link, huwag pipindutin. Yan ang mahalaga dyan, Kong, kasi yung pag information pinindot, dissemination may talaga. scam na sila. Yes. Oo. Kong, maraming salamat po sa makabuluhang kwentuhan. Congresswoman Milagros Ako, thank you Magsaysay very, very much. mula sa United Senior Citizens Party List. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po.